Okay, yan. Salamat po sa ating special number. At patuloy po na panalangin po natin ang bawat isa, lalo na po yung mga ayan, tag dito, nagde-desire na mag-attend ng prayer meeting. But for some reason, yan yung schedule, yung mga hindrances, kagaya po na si BNP, binawalan yata, parang ganon. Ganun talaga, sumusunod eh. So, patuloy po natin pag-pray. Siguro dahil iniisip daw ng magulang dahil gagabihin na, syempre, dalaga. Well, sabi ko nga, it's up to the person naman na sumusunod. Pero dahil, syempre, di naman natin pwedeng yan, pigilan, kasi magulang yan. But then, let's continue to pray for them that the desire ay hindi ho mawala. Yan, si Darlene naman yata parang may karamdaman. Yeah, and then to the rest po, yan, kina Tita Rose, panalangin po natin, nagbabantay po sa hospital. At yung iba pa, okay? Hindi na tayo papakatagal, buksan po natin ang ating mga Biblia, Jeremiah chapter 8, verses 1 to 10. Jeremiah chapter 8, from verse 1 to 10. Babasahin ko na lang po, paksundan nyo na lang ng inyong paningin. At the time, saith the Lord, they shall bring out of the bones of the kings of Judah, and the bones of his prince, and the bones of the priest, and the bones of the prophets, and the bones of the inhabitants of Jerusalem, out of their graves. And they shall spread them before the sun, and the moon, and the hosts of heaven, whom they have loved, whom they have served, after whom they have walked, and whom they have sought, and whom they have worshipped, they shall not be gathered, nor be buried. They shall be for dung upon the face of the earth. And death shall be chosen rather than life by all the residue of them that remain in this evil family, which remain in all the places whither I have driven them, saith the Lord of hosts. Moreover, thou shalt say unto them, thus saith the Lord, shall they fall and not arise? Shall he turn away and not return? Why then is the people of Jerusalem slidden back by perpetual backsliding? They hold fast deceit and refuse to return. I have hearkened and heard, but they have spake not aright. No man repented of his wickedness, saying, what have I done? Everyone turned to discourse as the horse rusheth into the battle. Yea, the stork in the heaven knoweth her appointed times, and the turtle and the crane and the shallow or swallow observe the time of their coming. But my people know not the judgment of the Lord. How do you say, we are wise, and the law of the Lord is with us? Law certainly in vain made he it. The pen of the scribe is in vain. The wise men are ashamed, they are dismayed and taken. Law, they have rejected the word of the Lord, and what wisdom is in them? Wherefore, or therefore, will I give their wives unto others, and their fields to them that shall inherit them. For everyone from whom least unto the greatest is given to covetousness, from the prophet even unto the priest, everyone dealeth falsely. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po Ama sa oras na ito. Hinihingi po namin ang patuloy na paglilinis. Dalangin po namin Ama na samahan niyo po kami, na sa amin po mapag-aaralan ang pangalan mo ang maitaas. Salamat po Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maari na po tayong maupo. Actually, the text is hanggang 9 lang, pero tinuloy po natin sa verse 10. And the title of the message for this afternoon is The Steps of a Backslidden Follower. The Steps of a Backslidden
follower. So from the word backslider. Okay, so yung verb niya is backslidden. Okay, so siya po ay tumatalakay sa mga taong lumalakad dapat ng tama pero mas pinili nila ang lumakad papalayo sa Panginoon. Now, there are things that we need to understand when we talk about being a backslider. Pag sinabi ho nating backslider, term po kasi ito ng church eh. But actually, hindi ito dapat ginagamit sa labas kasi hindi naman nila naiintindihan. But when we talk about being a backslider, hindi po ito yung nag-a-absent ng prayer meeting. Hindi ho ito yung hindi umaattend ng devotion. Pag sinabi yung backslider, napalayo siya, hindi sa gawain, kundi napalayo siya sa Panginoon. Uulit-ulitin ko to. Pwedeng nasa gawain kayo, pero malayo kayo sa Diyos. Or sabihin nating nawawala or naliligaw kayo. That is what backsliding means. Amen? Now, ngayong panahon ito, nakakatakot sapagkat ito yung panahon na kung saan marami na ngayon ang lumalakad papalayo sa dapat nilang lakaran. Bigyan ko halimbawa. By the time in which sa panahon po natin ngayon, usong-uso yung trans. Tama? Trans. Pero ang alam niyo lang kasi is transgender. But there are a lot of categories. Pag sinabi niyong transgender, so meaning to say, sila yung tao na iniisip nila, na halimbawa lalaki ka, ang isip mo, babae ka. Okay? Ang condition pong yan ay psychological. May problema sila sa isip. Nagigets? Lahat ng trans, meron pang isa, trans-PC. Pag sinabing trans-species, halimbawa, ang species natin, tao tayo. Okay? Pero pakiramdam mo, pusa ka. So, gagalangin kita based on your, alam mo yun, identity being a trans-species. So, kung, halimbawa, pusa ka, hindi kita kakamayan. Ano gagawin? Hihimasin kita ng ganon. Tapos, di ka sasagot ng, di. Nagets? Meron pa, mas malala dyan, yung trans-species. Halimbawa, hindi mo pakiramdam tao ka, pakiramdam mo lamesa ka. Nagigets? Hindi yun yung tamang hindi ganun dinesign na tao. Okay? Meron pa, trans-aged. Eto marami din ganito. Pero hindi lang nila ina-identify yung sarili nila as trans-aged. Halimbawa, kung kayo ay 50 years old na, pero pakiramdam mo 8 years old ka pa lang, tapos, nagbe-baby talk ka. Imagine if 50 years old, tapos nagbe-baby talk. Gugu-gaga. Di ba? That's weird. Ano pa? Trans-species, trans-aged, transgender, transracial. Okay? Ito, sa ibang bansa na lang ito applicable. Sa atin, wala pa namang ganito. Merong isang Amerikano, okay, na sabi niya, Amerikana daw siya, kasi nga, nag-evolve from being a transgender, naging transracial. So ngayon, kiniklaim niya na siya ay isang Filipina person. Amerikano to ha. Nakakatawa pa sa information niya, dahil Filipina siya, bumili siya ng tuktok. Alam mo yung tuktok? Alam yan? Hindi sa Pilipinas yon, sa Thailand yon, tricycle ng Thailand, na yung driver nasa unahan. Okay? So sabi niya, I'm a Filipina. I already bought a tuk-tuk. Sabi ko, may problema sa tuk-tuk to Okay? Pero may mas malala doon. Yung trans-able. Ano yung trans-able? The world is so messed up, perfectly, physically, alam mo yun, okay ka sa katawan, tapos pakiramdam niya, dapat itrato siya ng bulag. Anong gagawin niya? Binuhusan niya ng asido yung mata niya. Nagigets nyo? Well, ang sabi ng mga doktor, dito sila nalungkot ng husto. Sabi niya, bumuhos kami ng aming oras, 10 years kaming nag-aaral, for one reason only, na yung may mga problema, may mga karamdaman, mapagaling namin. Tapos, here you are, trans-able, napaka-able ng katawan mo, and then sisirain mo lang. Merong isa doon. Alam mo, perfectly able yung katawan,
Pero dahil niya, pakiramdam niya, amputee siya, pinaputol niya sadya yung kamay niya. Guys, nangyayari po ito. Okay? Na kung bakit ko po ito sinabi, they are not actually walking doon sa dapat nilang lakaran. Kung maayos ka, lumakad ka na maayos. Sa makita na ang galing-galing katawan mo, sisirain mo kasi pakiramdam mo lang, ganun ka. Yan ang problema sa panahon natin ngayon. And even in Christianity, they are driven by emotions only. Patay tayo dyan. Hindi na sila sumasang-ayon sa Bible. Bakit? Pakiramdam ko, ito dapat Mali po yun. Pakiramdam ko, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Mali po yun. Okay? Ang isang mananampalataya ay lumalakad. Ibig sabihin, nagiging maayos yung pamumuhay sa pananalita. Alam mo yan? Ibig sabihin, hindi siya mas magaling kesa sa iba, mas marunong sa iba, full of humility because we are under, kanino? Sa Diyos po lamang. Now, pag sinabi ko kasi natin pagbabackslide, balik po natin you should be walking, okay, to the will of God. And when we talk about being a backslider, hindi ka na lumalakad doon. Andiyan pa ba kayo? So as a follower of God, kinakailangan, huwag po tayo maging backslider. Yun lang naman yun Pero ang problema, hindi yun nangyayari yan. Sapagkat marami sa panahon po natin ngayon, even though they are not aware of being a backslider, but in their lifestyle, sa pamumuhay po nila, obviously, they are backslider. Hindi sapat na nag-a-attend ka lang dito ngayon, kapatid. Kinakailangan, may tamang paglakad. May tamang paglakad. At ang paglakad na yan, hindi dahil sa nagugustuhan lang ng church o nagugustuhan lang ni pastor, hindi po yun. Dapat gusto ng Panginoon at sang-ayon sa salita ng Diyos. Now, tatlong bagay ang nais ko pong iwan sa inyo. Okay? Tatlong bagay. Because being a backslider, it brings heartache. Okay? It brings heartache kanino? Una, sa Diyos. Kasi nalaman mo na Nagigets po ninyo? Even though the term backslider, marami hong pastor, they are, ang tawag dito, they are divided. Okay? What do you mean divided, pastor? Kasi kung totoo ka ng mananampalataya kay Kristo, dapat may paglakad na. Tama nga naman no? Pero hindi ho natin maiwasan na mayroon pa rin mga mananampalataya na hindi pa fully surrendered sa Panginoon. And hindi natin siguro dapat alisin yung idea na ito, pero kung hindi ka pa talaga tunay na suko sa Panginoon, dapat mong isuko. Dahil kung hindi, magpapatunay ito na hindi ka talaga backslider in the first place. Ano ka? Hindi ka pa talaga nakakilala sa Panginoon. Biruin mo, 10 years ka ng backslider, hindi pwede yun. Because if we have the Spirit of God, the work of the Spirit is to convict us. Kapatid, alam niyo naman yun Hindi niyo naman pwedeng dayain yun Kung ang kasama mo manginginom, it has something to do with your identity sa mga taong nakakasama mo. Nagigets po ba niyo? Kung ikaw, chismosa ka, or mga kasama mo chismosa at sinasamahan mo sila, and alam mo yun, hindi mo nararamdaman yung mga bagay na dapat mong baguhin, there's something wrong with you. Kung may bisyo ka at hindi mo pa rin na isusuko, dahil sinasabi mo, siguro mga kasama mo, ganun din, alam mo, hindi naman kasi ituturo ng banal na Espiritu ang isang bagay na ikakalayo mo sa Diyos Merong influence na hindi alam ng mga kapatid, di alam ng pastor, tanging ikaw lang ang nakakaalam. Why? You enjoy that so much. Kung ang kasama mo, mga bakla, tapos sinasabi mo, hindi ka ganon, pero gustong-gusto mo silang kasama, may problema ka nun. Kasi kung sinasama mo sila, para maisama mo sila sa church, dapat may evidence. Pero ang problema, kung hindi mo sila na isasama at ikaw pa yung nadadala, may problema tayo doon. Kung sinasabi mo mananampalataya ka and
We can't even surrender, eto na ha, our gadgets, because most of the time, dyan ho tayo nakasalalay, kaya hindi nakapagtataka eh. Marami sa ating problema, alam mo yun, impluensya ng mga nakikita natin. Sa totoo lang. Ewan ko kailan ho darating yung panahon sa punto ng buhay mo, buhay ko, buhay nating lahat, na hindi na tayo kailangan tumingin pa or bumalik tayo sa dating mga naunang panahon na pwede naman tayo mabuhay kahit walang cellphone. For communication, yes. Kaso ang hirap nun no? Kasi kung tatawag ka, makikita mo yung app na, doon yung FB. Hindi, sandali lang naman Ching. Mamaya, hook up ka na. Nagigets po ninyo? Kasi itong panahon na to, it is so easy to become a backslider. Ang backslider kasi hindi lang siya minsang nangyari. Ito yung mga pangyayari na paliit-liit, hinahayaan natin, alam mo yan, na ma-dominate ang ating isipan hanggang yun na, nasaturate na siya. Kung ano yung nasa isip mo, yun ang maisasabuhay mo. Yun ang magiging tingin mo. Marami mga kapatid Kaya kinakailangan natin tingnan. Now, 3 bagay na nais ko pong iwan sa inyo. Okay, the steps of a backslidden follower. Ano bang meron? Number 1. Ano bang meron sa mga backslider? They have a trivial pursuit. Trivial pursuit. Pag sinabi nating trivial, okay, triviality, mga bagay na walang kabuluhan. Mga bagay na walang halaga. Anong isabihin nito, Pastor? Pag sinabi natin pursuit, ito yung nilalakaran mo. Ito yung hinahabol mo, mga kapatid. Now, dito sa pagkakataong ito, tingnan po natin. In verse 1 in chapter 8, trivial pursuit. Okay, very good. Kasi last time, nabasa ko yung mga mali-mali yung grammar. Baka mapanood. Naku, si Pastor, di natuto sa English major. Okay? So, sa verse 1, and that time, saith the Lord, they shall bring out the bones. Pansinin niyo, bones of the king, okay? Bones of the prince, bones of the priests, prophets, inhabitants of Jerusalem. Pastor, ano yan? Kasi napuno na ang Diyos. Okay? Na itong Judah, kasi tapos na yung Israel Okay? Sino yung sumakop sa kanila? Assyrians. So, Judah na yung next. Bakit? Hindi sila tumino. What happened? Tingnan po natin, atras po tayo. Verse 30. Okay? Chapter 7, verse 30. For the children of Judah have done evil in my sight, saith the Lord. They have set their abominations in the house which called by my name to pollute it. Ano yung house? Yung pinagawa ni King Solomon, alala nyo yung temple? Naalala nyo, dinedicate yan? Nang sabihin, that is the place in which pag kinakailangan nilang humingi ng tulong, kapag, alam mo yan, binubuli sila ng ibang bansa, they call on to God, and God will quickly answer. Bakit? Yun yung testimony, yun yung covenant. As long as they follow God, kapag pumunta sila ng temple, anong gagawin? Sasagot ang Lord. Ang problema ng mga taong ito, dinesecrate po nila ang temple. Tinanggal yung mga gamit sa loob, dun sa dako ng kabanal-banalan, the Holy of Holies, sinalaula nila, naglagay sila ng Diyos-Diyosan doon. Nakikinig po ba kayo? It is so easy na sa panlabas mukha siyang temple, pero sa loob puro siya kababuyan. Pwede na mukha kang nag-a-attend ng prayer meeting, nag-a-attend ka ng worship service, but in reality, sa loob mo, iba yung nangyayari. Nakakatakot, no? Nakakatakot yung ganung preaching. Lalo na kung totoong nangyayari sa'yo. Mukha ka lang nag-a-attend, pero sa totoo lang, tigas ang ulo mo. May sekreto ka pa rin kasalanan. Take note, lahat tayo, dapat sinecheck natin ang ating sarili. Verse 31, and they have built the high places of Tophet. Actually, sinerch ko yung pangalan, Tophet.
Ang ibig sabihin ng pangalan niya, it means drum. It's a place in which pag nag-gather yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, palitan natin, sumasamba sa mga demonyo, they are playing drums. Kaya pala naiintindihan ko na ngayon, mga Bible Baptists, they do not want drums in their churches. Kasi ginagawa pala nila ganito. Kapag maghahandog sila kay Molech, yung Diyos-Diyosan, na ang required sa kanyang sacrifice is child sacrifice. So ang gagawin, itataas yung batang ganon, tapos ihahagi sa apoy. Anong gagawin ng bata? Iiyak yun. So to drown the noise ng bata, magtatambol sila. Yung pala yun. Kaya pala ayaw ng mga Bible Baptist, ng drum. Kasi that word, topeth, it's an evil god. Kasi child symbolizes what? Innocence. Child symbolizes future. Tama? So ngayon, by doing this, dinedesecrate nila, hindi lang yung temple, kundi yung relationship nila kay God. At ito pa ang nangyayari. Saan nanggaling yung bata? Palagay nyo. Nanggaling yan sa mga temple in which malayang nakikipag-sex ang mga members, ang mga priests at priestesses. Take note, nangyayari pa rin yan sa panahon natin ngayon. So, yung abortion clinic, yan yun. So, you see, balik tayo dito yan ang kalalagayan ng Jerusalem. Pakalala. Okay? Tuloy po natin. Which in the valley of the son of Hinnom, and burned their sons and their daughters in the fire. Basta tandaan nyo lang lagi, pag sinusunog yung mga anak, isang Diyos-Diyosan lang ang gumagawa niyan. Si Molech. Okay, si Molech, na ginawa din niya ni King Solomon. Which I commanded them not, neither came it into my heart. Hindi galing sa Diyos yun. Hindi kailanman ni-require ng Diyos ang human sacrifice. Nakikinig kayo? Kaya nung tinest si Abraham, malaking test kay Abraham yun kasi hindi ganun ang Diyos. Pero dahil ang Diyos, siya naman ang may-ari, total, siya naman na may ano yan, tinest, kaya nga test eh. Okay? Pero hindi yun. Naalala niyo pa yung isang storya sa Judges? Anong pangalan ng judge na ito? Sabi niya, pag pinanalo mo ako, ang unang sasalubong sa akin, ihahandog ko sa iyo or papatayin ko sa iyo. Lumabas, nung nanalo siya, yung nagkaroon ng victory, lumabas yung anak niya. Diba? Bakit? Nangako daw. Tandaan nyo hindi ano yan, kumbaga walang ano ang Panginoon doon. So bakit napaintulutan? Kasi nga, you have to understand yung context ng whole Judges. Ano yun? Malayong-malayo ang Israel. Kaya pinaggagawa nila, puro kalokohan. Wala, hindi ho yun sanction, hindi ho yun permitted ng ating Panginoon. Nagigets po niyo? So tuloy po natin So yan ang nangyari sa kanya. Okay? Kaya sa verse 1 ng chapter 8, anong sabi? Kaya bakit puro buto? Biruin nyo, and the bones of the priests and the inhabitants of Jerusalem out of their graves. Ito, medyo alam natin to. Pag kayo, hinukay niyo yung buto ng isang libingan, anong tawag natin doon? Kabastusan yun. You desecrate the what? The dead. Tama? Tama ba? So, ganun din sinasabi ng Panginoon. Kumbaga, para bang ginawa niyo sa akin, okay, mangyayari din sa inyo. Okay, that the bones will be, dug out, will bring out of the bones, and then, anong sabi dyan? Scatter. Okay? Sabi sa verse 2. Okay? Sabi dyan, sa bandang hulihan, they shall not be gathered, but burned. Okay? Hindi titipunin. Ano pang sabi? Susunugin. Ito pa yung isa sa explanation kung bakit ayaw din nila ng cremation. Okay? Pastor, naniniwala ba tayo doon? Hindi po. Okay? Hindi naman natin sinasamba ang sino man Diyos. Okay? It is for conveniency. But there are some teachings na bawal daw ang cremation dapat sa mananampalataya kasi baka pagdating ng Panginoon, paano yung mabubuo? Eh, tanong ko naman, gawa nga tayo sa alabok eh.
Di ba? Anywho, tuloy po natin ha. Nor be buried, they shall be, ano sabi dyan? For dung upon the face of the earth. The word dung, it means dirt. Or equivalent, dumi, pupu, tae. Bakit ginawa ito ng Panginoon? Para ipamuka sa Juda na napakabastos ng kanilang ginawa sa relasyon po nila sa Panginoon. Total, yan ang gusto nyo. Anong ginawa? Sa verse 2, balik tayo. And they shall spread them before the sun. Okay? Ikakalat daw, the sun, the moon, and all the hosts of heaven. Why? Kasi sinamba nila pati yan eh. Remember, yung Israel at Juda, bawat place may mga Diyos-Diyosan. Nawala na sila ng katalinuhan. They're full of foolishness. Actually, ganun yung napapalayo sa Panginoon. Kaya lahat ng puntahan niya, lahat ng tingin niya, baliwala na. Kumbaga, para bang, kung dadalhin natin, in the church age, hindi ka na nakukonvict ng kasalanan mo. Labas man or loob ng church, wala na sa'yo. Pare-parehas na lang. Nagigets? Kaya tayo bilang sa mananampalataya, when we, alam mo yun, go to the house of God to gather, dapat nakaredy yung puso natin. Hindi lang basta para manonood ka lang ng sine. Nagigets po ninyo? Nagigets po ba ninyo? Naalala ko nung bata ako, when you enter a Catholic church, it's very ano tawag dito? Magkaka-goosebump kayo, talagang very solemn. Although alam naman natin, mga kapatid, na Catholic Church, they're not teaching about Christ. As far as we know lang. Okay? Just to be safe. Kasi naniniwala tayo na hindi lang Baptist ang ligtas. Ang tunay na ligtas ay yung mga taong sumampalataya sa Panginoon. Kasi hindi ano yan, kung kahit nasa loob ka ng Catholic Church, pag kinausap ka ng Panginoon na sumampalataya at pagsisihan mo ang kasalanan mo, ligtas ka kahit nasaan ka pa. Dahil ang kaligtasan ay wala yan sa lugar. Ang kaligtasan ay wala yan sa kahit na kaninong tao, na kanino yan, nasa Diyos po lamang. Pastor, naniniwala tayo doon? Of course. For by grace are you saved. Through faith. And not of yourself. Hindi dahil pumunta ka sa isang lugar na ganyan, hindi dahil sa kinausap mo si pastor ganyan, hindi ho yun. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam ng iyong kaligtasan. Amen po ba? So dito po, tuloy po natin ha. So again, they spread, or God spread, or they shall spread them before the sun, the moon, and the host of heaven. Ibig sabihin, yung ginagawa nila, ano yun? Walang kwenta. Kasi nung nabubuhay pa sila, yun ang ginagawa nila eh. Tama? Tama? Kaya nga nagalit ang Lord eh. Kasi all throughout their generation, even though they know the Word of God, later on makita nyo, alam mo yung salita ng Diyos, pero iba pa rin ginagawa nila. Kasi ho, sa relasyon natin sa Panginoon, hindi ho ito laro-laro lang. Hindi tanong dito kung nagugustuhan mo ba yung gawain. Hindi dinisign ang gawain para magustuhan mo. Dinisign ang gawain para mabuhay ka na sumusunod sa Panginoon. Hindi design ang gawain para yumamang ka at masabi mo lang na may tunay kang Diyos kasi yumamang ka. Mali po yun. Mali yun. Ang ibig sabihin ng mananampalataya, sa kabila ng kawalan, meron man o wala, magpapatuloy ka sa paglilingkod. Kaya, dapat maging malakas ang loob ninyo sa paglilingkod na huwag nating ipagpalit. Kahit sa trabaho. Kahit sa pag-aaral. Pastor, yan lang po yung, yung time na may biyahe ako eh. Pastor, yan lang yung araw na pwede ako mag-overtime. Pastor, meron kaming exam.
Parang ano, no? Parang justifiable talaga, no? Bilang tao, ano sasagot ko? Okay, sige. Pero mali kasi yung tinatanong nyo eh. Nakikinig ba kayo? Mali ang tanong ninyo. At tanongin nyo, Diyos. Lord, ano po ba unahin ko? Yung exam ko o kayo? Palagay nyo. Palagay nyo. Huwag ako tanongin ninyo kung unahin mo ba yung biyahe mo o yung paglilingkod. Ang Diyos ang tanungin mo. Kasi hindi ka naman sa pastor naglilingkod. Sa Diyos ka naglilingkod. Lord, unahin ko po ba kayo o yung biyahe ko? Siguro naman matalino kayo. Kahit hindi kayo backslider, alam niyo yung sagot. Tama? Tama po ba? Bigat ng amen, ano? Alam niyo bakit? Yan ang katotohanan. When rubber meets the road or when your faith is challenged, ang hirap sumagot. Naalala ko nung tinanong ni Elijah, yung Israel, yung challenge niya. Sabi niya, pumili kayo ngayon. Choose ye this day whom ye will serve. Kahit si Joshua, tinanong din yun eh. Pero yung kay Elijah nga lang, problema, hindi sila sumagot. Hindi dahil sa hindi nila alam yung sagot. Alam nila yung sagot. Kasi hindi sila nabubuhay saan? Sa paninindigan, sa pananampalataya. Amen? So the backslider, anong meron sa kanila? They are following a trivial pursuit. If the pursuit is trivial, it's not pursuit at all. Huwag mo nang habulin. Malakas ang loob ko eh. Ano yung lakas ng loob? Pipili mo yung exam o paglilingkod? Ang sagot, nakagraduate ako. Na inuuna, Lord. Ilang naman yun. Wala man ako Latin honors. Hindi naman yun ang dahilan kung ba't ako nabuhay eh. Nagigets niyo? Okay ho yun, wala problema. Sabi ko nga, we celebrate academic excellence only if the person is faithful sa gawain ng Panginoon. Huwag mong ipagmamalaki at hindi natin kailanman ipagdiriwang ang isang taong nakakuha ng mataas sa parangal sa pag-aaral na hindi niya pinarangalan ang Diyos. Hindi ho mangyayari dito yon. At huwag nawang mangyari kahit sino pa yung papalit sa akin. Amen? Because that is a trivial pursuit. That is a trivial pursuit. Sabi ng verse 3 ganito. Sabi ng verse 3, chapter 8. Okay? Ang sabi diyan, and death shall be chosen rather than life by all the residue of them that remaineth of this evil family. So yung mga backslider, they are living in what? Separation to God. If you are separated to God, hindi ka good, hindi ka holy, ano ka? Evil. Iba ayaw tanggapin kasi alam mo, parang gusto nila nasa gitna. Ang paglilingkod sa Diyos, wala sa gitna. It's either tapat ka o hindi ka tapat. It's either you are good or you are evil. So anong nangyayari? Yung mga taong backslider, anong sabi dyan? They are choosing death. Okay? Death shall be chosen rather than life. Mas pinipili nila ang kamatayan. Bakit? Malayo sila sa Diyos eh. Ngayon, ang tanong, paano nangyari yun, pastor? Wala namang pipili ng pagiging patay o kamatayan laban sa buhay. Ang sagot dito sa number 2, because backsliding people, they are living in a lie. Nabubuhay sila saan? Kasinungalingan. Nadaya sila. Alam niyo ibig sabihin ng taong nadaya? Yung alam mong mali, pero dahil nadaya ka, yung mali, tama sa'yo. Hello? Nakikinig ba kayo? Yung taong backslider, nabubuhay yan sa kasinungalingan. Kasi para sa kanya, yung mga bagay na alam niyang
buhay o magbibigay ng buhay, hindi naman pala yun. Kaya nga ang sabi dun sa verse 3, and death shall be chosen rather than life. Yun pala yung susi. Kasi wala naman talaga pipili ng kamatayan. Walang matinong tao na pipili ng kamatayan. Tama? In short, hindi sila matinong tao. Wala silang katalinuhan. Bakit? Kasi nga, sila ay nadaya. Sabi ng verse 5, ganito. Atras tayo sa verse 4. Moreover, thou shalt say unto them, thus saith the Lord, shall they fall and not arise? Shall he turn away and not return? Ayan o. Ang totoong nag-backslide kasi, wala siyang wisdom, wala siyang talino. At least kung matalino ka, pag bumagsak ka, tatayo ka, tama? Tama. Alam mo yung mali mo eh, iiwan mo yan. Bakit? Mali nga eh. Ba't nag-stay ka dyan? Ba't sinasamahan mo yung barkada na yan? Alam mo palang mali. Bakit nung pilit nila laban? Alam mo palang mali yung relasyon na yan, pilit mo pa rin, alam mo yan, pinaglalaban. Alam mo bakit? Nadaya ka eh. Bakit? Masarap sa feeling. Bakit mo sinasamahan yung mga tao na yan? Kasi mas feel mo, mas tanggap ka nila. Ganun ho yung napupunta sa maling barkada. Nadaya. Ang pinakamatinding daya pa ganito. Dahil iningatan mo yan, minahal mo yan, kasi sabi ng verse 2, balik tayo doon sa Diyos-Diyosa, tingnan natin, verse 2. Atras tayo. Itong mga ito, yung sun, moon, and host of heaven, ano sabi? Whom they have loved, minahal. And whom they have served, pinaglingkuran. Ano pa? And after whom they have lumakad. And whom they have hinanap. Okay? And whom they have, ibig sabihin, naging mahalaga sa kanila yan. Yan yung daan ng mga backslider. Minamahal nila yung mga bagay na walang kwenta. Pinaglilingkuran, hinahanap, lumalakad sila dyan, and sinasamba nila yan. Binibigyan nila ng pagkakataon, binibigyan nila ng oras. Actually, mas masaya sila dyan. Yung love life na mali, mas masaya sila dyan. Pwede naman yun eh. May patago kang barkada, na maling barkada, maling relasyon, maling bisyo, kinakaadikan mo, pero nag-a-attend ka rin at the same time. Pwede naman yun eh. Kaso nga lang, kagaya ng ginawa ng taga-Juda, they desecrate the place. Hindi katanggap-tanggap yung pagsamba mo kasi mali yung puso. Ganun yung nangyari. Okay? Ganun yung nangyari. So sabi ng verse 4, shall they fall and not arise? Shall they turn away and not return? Kung talagang sila ay sa Panginoon, alam nilang babalik sila. Remember si David, nagkasala siya? Ang laki na pagkakasala niya, pero bumalik siya sa Lord. Pero yung mga backslider na tao, hindi nila tatanggapin yung pagkakamali nila, ilalaban pa nila yan. Itatago nila yan, or worse, ituturo pa nila sa iba. Imbis na aminin nila. Bakit ako? Bakit siya? Ako nang ako akakit you. Yan tayo eh. Tama? Tama? Ganon yung buhay ng backslider. They are living in a lie. Tingnan pa natin. Ito yung punto niya. Verse 5. Sa verse 5, ganito sinasabi. Okay? Sabi niya ganito, why then is this people of Jerusalem? Tandaan nyo tanging Jerusalem lang ang napahiwalay sa 12 tribes. Bakit? Sila yung nasa line of David na kahit papaano sana ma-preserve. Kasi sa lahi nila magmumula ang Kristo, right? But then, sabi dyan, slidden back by a perpetual backsliding. Pag sinabi perpetual, tuloy-tuloy, hindi matapos-tapos. Hindi matapos-tapos na alin? Pagtalikod, backsliding. Matino ka ngayon,
Next week, sira ka. They hold fast deceit. Nadaya sila. They are living in a lie. Ang taong backslider kasi, hindi niya aaminin na backslider siya. Paano nangyari yung pastor? Kasi nga, may hawak-hawak siya. At ang hawak niya, kasinungalingan. Na yung pinaniniwalaan niyang tama, hindi siya tama. May tama. May tama. Amen? Tama kayo o may tama kayo? Ayan, no? And they refuse to return. Tandaan nyo, ang pagbabackslide, hindi ka na nag-church. You refuse to turn back to God. Kasi pwedeng nandito ka pero malayo ka kay Lord eh. Hello. Hindi ito yung time para magturuan. Kasi baka mamaya, ganyan na nangyayari sa church eh. Yung mga church na ganun eh. Baka lang merong lumusot dito ang kaaway na habang nakikinig ka, hindi ikaw yung nakikita mo kundi ibang tao. Mali yun. Ikaw ang kinakausap ng Lord. Madaling madaya yun. Kahit mga pastor, madaling madaya yun. Tandaan nyo, ang pastor, they are not the higher authority. Okay? Hindi sila may hawak ng moral ascendancy na tinatawag. Bakit? Nagkakamali din ang pastor eh. Pero kung lahat tayo susunod sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, sino matutuwa? Ang Panginoon. Huwag tayo maging kagaya ni Pedro na naghahanap tayo ng kapalit. Amen. Amen. Bigat ng amen. Kasi patok na patok ngayon sa panahon natin ngayon yung prosperity gospel. At meron na sa loob ng mga baptises. Sad to say. Na kapag hindi na ipipreach yung blessing, nagtataka sila kung sa Diyos pa ba. I will continue to stand on the idea na ang ating tuon, ang ating focus, hindi sa blessing, kundi sa blesser. Hindi sa blessing, kundi sa blesser. Kasi ang blessing, natural na yan. Paulit-ulit ko sinasabi yan. They refuse, ano sabi dyan? To return. Bakit hindi sila nakakabalik? Ang tanong. Lalabas ang pangatlo. Because they have no desire in God's Word. Kanina, trivial yung pursuit kasi nga, they are what? Foolish, mangmang. Why? Because they're living in a lie. Bakit sila nagpapatuloy sa kasinungalingan? It's because they have no desire in God's Word. It sounds like napakasimple, no? Pero kung titignan nyo yung trend, paulit-ulit, kung bakit laging naliligaw ang bansang Israel, hindi nila isinasabuhay ang salita ng Diyos. Na makinig kayo, ito yung maganda. Kabisado nila ang Torah kasi tinetrain sila. Genesis to Deuteronomy. Take note in the verse, book, those 5 books. Kasi tradisyon. Okay? Traditionally na nila yun. Tingnan natin. Okay? Verse 6, I hearken and heard. Narinig ng Diyos. Okay? But they spake not aright. Although, nagpa-prayer meeting sila, parang ganoon eh. Although nagbabasa sila ng Bible, but the way they speak, hindi tama. There's something wrong. Sabi ng Diyos. Ang prayer kasi, hindi mabulaklak na salita. Kahit na bless pa kuno yung mga tao nakapaligid sa'yo, pag ang Diyos hindi natuwa sa sinabi mo, baliwala ang panalangin mo. Okay, gets? Pwede kasi sabihin ng tao, oh, ganda ng prayer ni kapatid na ano, wow, I'm blessed. Pwede ho yun eh. Pero kagaya ng pag-awit, merong tendency na, okay, nagandahan ang tao na nakinig, at tanong, ang Diyos ba nagandahan? Bakit? Alam kasi ng Diyos kung ano yung nasa puso mo. Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso mo. No man repented him of this wickedness.
Okay? Mangmang sila. Ang sabi, what have I done? Yung taong mangmang, walang talino. Hindi niya alam kung saan siya nagkamali. Tapos nilalaban pa nga niya eh. Hindi nila alam. Sharon Cuneta yata yung idol nila. Saan ako nagkamali? Ano ba yun? Sabi nila dyan, what have I done? What is wrong? Everyone turned to his course as the horse rusheth into the battle. Yung phrase na yan, okay, ang ibig sabihin niya, wala sa wisyo yung kabayo. Okay? Yung tipong pag tumakbo siya, para siyang tumakbo sa gera. Tumakbo ng walang direksyon. Tumakbo out of impulse. Bakit? Walang paggabay ng salita ng Diyos. Lumalakad ka, palitan na nga natin. Nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, nagnenegosyo ka, nang walang paggabay ng Panginoon. Nakikinig po ba kayo? Parang first point natin kanina, it's a trivial pursuit. Bakit? Ganoon sa backslider eh. Okay? Tuloy po natin, susunod na verse. Verse 7. Yea, the stork in the heaven knoweth her appointed times, and the turtle and the crane and the swallow observe the times of their coming. Bakit? Natural lang sa kanila yun eh. Ang isang taong nakakilala sa Panginoon, natural, babalik yan sa Diyos. Pero pag backslider ka, hindi mo alam yan, mangmang ka. Kasi sabi dyan, but my people know not the judgment of the Lord. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then, ang sabi doon, thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have what? Good success. Sabi ng Joshua 1:8. Hindi sila nagiging successful, but rather, balik mo nga doon sa verse. Okay, balik mo doon, kanina. But my people know not the judgment of the Lord. Di nila alam yung will ni God. Bakit? Di nila alam yung salita ng Diyos eh. Tuloy pa rin natin. Verse 8. How do you say? Bakit ang lakas pa ng loob ninyo? We are wise. Ganun yung mangmang eh. Mangmang na nga, mayabang pa. Feeling niya magaling. Akong pakialam kahit na dean's lister pa kayo, presidential lister. Kapag di tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, walang kwenta yan. Huwag kayo matakot sa pastor, huwag kayo matakot sa tao, takot kayo sa Diyos. Huwag kayo matakot sa tao. Certainly, in vain made he it. The pen of the scribe is in vain. Ano yung sabihin nito? Meron silang word of God. Hindi siya nasa buhay. Wala yan. Ano sabi dyan? Mayabang ka eh. We are wise. Tuloy mo sa verse 9. Maganda yung verse 9. The wise men are ashamed, they are dismayed, and taken low. They have rejected the word of the Lord. Tapos may tanong, and what wisdom is in them? Kumbaga parang ganito, matatawag niyo ba yung matalino? Ayan ang sabi dyan eh. The wise men are ashamed. Pinahiya sila. Okay? And are dismayed and taken. Nabigo sila. Bakit? Wala yung gabay ng Panginoon eh. Hindi sila nakikinig sa salita ng Diyos. Tapos sasabihin nyo, matalino kayo. And what wisdom is in them? Ama? Yan yun eh. So in short, every backslider, they do not enjoy the Word of God. Hello? Pag sinabi ng Diyos, ang masamang barkada dapat iwanan, huwag mo nang ilaban. Pag sinabi ng salita ng Diyos, ang pakikipagrelasyon o pakikipagkaibigan sa di mananampalataya, maglalayo sa iyo sa Diyos,
iwanan mo yan. Pero kung purpose mo siguro, madala sila sa Panginoon, at dapat talaga nadadala. Ngayon, kapag di mo nadadala, alam mo na. Okay? Ikaw na ang nadadala. Kunwari ka lang, nadadali mo sila sa Panginoon. Sa totoo lang, mas malakas ang impluwensya nila. Ano gagawin? Iwanan mo, yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mga magulang, kung ang mga anak ninyo, lumaki naman sa church, at dahil sa trabaho, napapalayo sila sa Panginoon, pwede ba paalalahanan nyo sila? Amen? Hirap, no? Pastor, ako'y magulang eh. I know. Hindi ko naman anak yun eh. Pero bilang pastor, baka naman, pinapakiusapan ko kayo bilang lingkod ng Panginoon, paalalahanan nyo yung anak ninyo. Okay, hindi naman tayo diktador dito eh. Amen. Kasi, anong lalabas? Kumbaga, pinapipili nyo yung anak ninyo. Kung babalik tayo uli sa verse 3, ano pinapipili natin? Buhay o kamatayan. Pag sinabing kamatayan, it doesn't necessarily physical death. Pero pag sinabing kamatayan, ito yung, alam mo yun, yung tila ba, meron kang spirito, pero hindi buhay. Or, mga magulang, baka hindi pa ligtas ang inyong mga anak. Kaya imbis na mag-share muna tayo sa labas, share mo muna yung mga anak. O, atras pa tayo ng konti. O baka naman kaya di mo na-sharean, baka ikaw ang di paligtas. Hindi ako nagmamagaling. Actually, may takot sa puso ko para sa aking mga anak. Though ituturo namin sa kanila ang pagkatakot sa Diyos at pagkilala sa Kanya, hindi namin hawak ang kanilang desisyon sa buhay. They will have their own decision to follow. Pero at least, kung pwede, bubugbugin namin sila ng salita ng Diyos. Amen. Matahimik, no? Yung mag-iusapan minsan parang, ooh. But please consider the Word of God. Kasi, yan yun eh. Okay? Pag backslider ka, mas pipiliin mo yung mamatay. Basta wala pumipili. Alam ko, paano nga uli? Dadayain ka ng kaaway. Paano ka dadayain? Kapag hindi mo na minahal ang salita ng Diyos. Gagawin pa ng kaaway, ganito. Napakinggan mo itong mensahe na to. Boom! Pasok dito. Dalawa yan. Lalabas sa ating puso, sa ating pamumuhay, o lalabas lang sa kabilang tenga. May pananagutan kayo. Bakit? Kasi narinig ninyo. Ang nakakaalam ng tama, ngunit hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa Kanya. Amen? Ayoko magugas ng kamay, pero at least absuelto na ako na naituro ko sa inyo, na dapat yung ituro sa inyong mga anak, na dapat na isabuhay ng mga anak ang paglakad sa Panginoon. At wag tayong magbabackslide. Amen? It's either you choose life or you choose death. No matter what, it's your choice. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Muli, Ama, kami po nagpapasalamat ngayong hapong ito or ngayong gabing ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat, talino. Hinihingi po namin, Ama, na minsan pasamahan niyo po kami. Sa aming pong paglakad, sa aming pamumuhay, ay mas piliin po namin ang mabuhay. Ang buhay kaysa sa kamatayan. Father, help us so that we may give you the highest glory that you deserve, Father. Thank you so much, Lord, sa opportunity na may pangaral yung banal na salita. Panginoon, bagamat kulang na po ako sa oras, pagod ang aking isipan. Salamat, Panginoon, kasi binibigay niyo pa rin ang mga mensaheng ito. Tinataas po kita at naparangalan kita, Panginoon, sa lahat ng ito. Minsan pa, Ama, pangalan mo ang aming maitaas sa pamamagitan ng buhay na pinagkatiwala niyo po sa amin.
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po at magandang gabi sa ating lahat. Sa mga nasa online, good evening po and God bless us all.